Gusto niyo ba ng kwentong may halo ng tamis, tindi ng galit, at bilyong-bilyong karangyaan? Yung tipong mapapakapit ka na lang sa unan mo sa sobrang tensyon. Naku, tamang-tama ang pasok ninyo dahil heto ang hatid ko para sa inyo ngayon. Simulan na natin. Isang gabi ng mapusok na kasalanan, 5 taon malalim na lihim, at ang muling pagtatagpo nagigising sa isang natutulog na leon. Si Amara Reyes ay isang simpleng babaeng nangarap lang ng tahimik na buhay. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo nang mahuli niya ang kanyang kasintahan sa mismong kama nila, kasama ang ibang babae. Sa tindi ng kanyang galit, sakit at pagkabigo, nagtugo siya sa isang marangyang bar sa BGC upang lunurin ng sarili sa alak. Doon niya nakatagpo ang isang lalaking nagtataglay ng mapanganib na karisma, amoy kapangyarihan at may mga matang tila nangaakit. Si Manuel Gonzaga. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at udyok ng pagnanasang makalimot, hinamon ni Amara ang estranghero. Ang gabing yun ay naging isang marahas, ngunit matamis na bagyo ng mga halik, ungol at mapusok na pagsasama sa loob ng isang marangyang penthouse suite. Walang pangalan, walang nakaraan, walang bukas. Kinabukasan, natakot si Amara sa kanyang ginawa, kaya madaling araw siyang tumakas. Iniwan ang natutulog na bilyonaryo ng walang kahit na isang bakas. Ngunit ang gabing yun ay may kapalit. Isang buwan pagkaraan, natuklasan ni Amara na siya ay nagdadalang tao at hindi lang isa, kung hindi kambal. Nang malaman niya mula sa mga balita na ang lalaking nakasama niya ay walang iba kundi si Manuel Gonzaga, ang kilabot at walang awang zillionaire CEO ng bansa. Binalot siya ng takot. Alam niyang sa yaman at impluwensya nito, madali nitong kukunin ng mga bata sa kanya. Kaya naman lumipad siya patungong Amerika upang doon palakihin ng lihim ang kambal na sina Leron at Linda. 5 taon ang lumipas. Bumalik si Amara sa Pilipinas bilang isang matagumpay na arkitekto. Dala ang paniniwalang nakalimutan na siya ng bilyonaryo. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Ang kumpanyang kumuha sa kanya para sa isang milyong-milyong project ay ang kumpanya mismo ni Manuel. Sa kanilang muling pagtatagpo sa loob ng boardroom, hindi na nakawala si Amara sa mga matatalas na titig ng CEO. Galit si Manuel. Hindi nito malimutan ang babaeng kauna-unahang nang iwan sa kanya pagkatapos ng isang gabi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Manuel ang 6 na taong gulang na si Leron, isang batang lalaki na nagtataglay na kanyang mismong mukha, tindig at mapagmataas na kilay. Paano ipagtatanggol ni Amara ang kanyang mga anak kung ang kalaban niya ay ang lalaki nagmamay-ari ng halos kalahati ng bansa? Paano mapapaamo ni Manuel ang isang ilap na ina na handang gawin ng lahat para sa kanyang mga anak? Pumasok sa isang mundo ng tagu at hayagang panunuyo. Marangyang karangyaan, matinding selos at isang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit nakatadhana pala na maging panghabang buhay. Ipinagkait mo sa akin ang mga anak ko ng 5 taon na Mara. Ngayong nahanap ko na kayo, hindi ko na kayo pakakawalan. Aangkinin ko kayo sa ayaw at sa gusto mo. Manuel Gonzaga. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa labas ng sasakyan ay tila ba sumasabay sa mararahas na pintig ng puso ni Amara. Kanina lang bago sumapit ang 8:00 ng gabi, ang akala niya ay ang pinakamasayang sorpresa ang sasalubong sa kanya sa kanyang pag-uwi. Bitbit ng isang maliit na cake para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Binuksan niya ang pinto ng apartment na pinagsasaluhan nila ng kanyang kasintahan na si Mark. Ngunit hindi ang masayang mukha ng lalaking sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na ungol, marahas na paghinga at ang magulong saplot sa sahig ang kanyang nadatnan. Sa ibabaw ng kanilang kama, nakita niya si Mark. Ang lalaking binuwisan niya ng panahon, pagod at pangarap na walang kaundang-undangan na may kalong na ibang babae. Ang masakit pa,
Ang babaeng yun ay ang mismong kliyente na ipinagkatiwala niya dito. Amara, sandali, hindi mo naintindihan. Yan ang huling salitang narinig niya bago niya binitawan ng cake. Tumalikod at tumakbo palabas sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ngayong gabi, narito siya sa VIP lounge ng The Velvet Underground, ang pinakasikat at pinakamahal na bar sa Bonifacio Global City. Maingay, mausok at punong-puno ng mga tao na may sariling mundo. Subalit para kay Amara, tila bingi ang kanyang paligid. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng pamamanhid. Ang mamahaling alak na kanyang tinutoma ay hindi niya nalalasahan. Ang tanging alam niya, gusto niyang sunugin ang sakit na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. 1, 2, 5 baso ng matapang na tekila. Umiikot na ang paningin ni Amara at ang kanyang pisngi ay basang-basa na ng luha na pilit niyang pinapahiran. You look like you want to burn the world down. Isang baritono, malalim at mariing na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Amara. Sa tabi niya, umupo ang isang lalaking tila hindi nagmula sa mundong ginagalawan niya. Napakagwapo nito. Matangos ang ilong, may matatalas at mapanganib na mga mata. At may panga na tila nililok ng pinakamagaling na eskultor. Amoy kapangyarihan at mamahaling pabango ang lalaki. Ito ay si Manuel Gonzaga. Ang kilabot na bilyonaryo na kasalukuyang tumatakas din sa tindi ng stress ng korporasyon. Sinalubong ni Amara ang mapangakit nitong titig, dala ng labis na alak at na nag-aalab na galit sa kanyang dibdib, hindi siya nag-atubili. Hinawakan niyang kwelyo ng mamahaling tuksilo ni Manuel. Hinila ito pa itaas upang mapalapit ang mukha nito sa kanya. Gusto kong makalimot, bulong niya habang kanyang hiningay amoy alak. Kahit na isang gabi lang. Pwede mo ba akong tulungan? Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Manuel. Sigurado ka ba sa hinihingi mo, miss? Dahil kapag nagsimula ako, hindi kita titigilan. Walang salitang sumagot si Amara, kundi ang ilapat ang kanyang nanginginig na mga labi sa labi ng lalaki. Yun ang naging hudyat. Binuhat siya ni Manuel na parang isang sakong bigas. Ngunit may pahiwatig ng pag-iingat patungo sa pinakatuktok na palabag ng gusali, ang kanyang pribadong penthouse suite. Nang sumara ang pinto ng kwarto, tila nawala ang lahat ng katinuan sa mundo. Ang bawat halik ni Manuel ay nagiiwan ng apoy sa balat ni Amara. Tinutupok ang bawat alaala ng pagtataksil ni Mark. Marahas, mapusok at walang pakialam sa bukas. Ang mga damit ay nagkalat sa sahig habang ang kanilang mga katawan ay nagtagpo sa gitna na nag-uumpugang pagnanasa. Si Manuel na sanay na kontrolado ang lahat ng bagay ay natagpuan ng kanyang katapat sa isang babaeng tila isang bagyo na handang sumira sa kanyang mga pader. Magdamag silang pinagsaluhan ng isang mainit at mapusok na pag-ibig. Walang commitment, walang pangalan, tanging dalawang estranghero naghahanap ng kanlungan sa gitna ng dilim. Kinabukasan ng sinag ng araw ang gumising kay Amara. Masakit ang kanyang ulo at mabigat ang kanyang katawan. Pagsulyap niya sa kanyang tabi, nakita niyang lalaki na natutulog pa. Ang matipunong likod nito ay bahagyang nakalantad. Doon lamang nagbalik ang lahat ng katinuan ni Amara. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ano ang kanyang nagawa? Nakipagtalik siya sa isang estranghero? Binahalot siya ng matinding takot at kahihiyan. Nagmamadali niyang pinulot ang kanyang mga nagkapunit-punit na damit. Isinuot ang mga to na nanginginig at patakbong lumabas ng penthouse suite nang hindi malang nagiiwan ng kahit na anong sulat o numero. Paglipas ng 1 oras, dahan-dahang dinilat ni Manuel ang kanyang mga mata. Pagbaling niya sa kabilang dako ng malawak na kama, malamig na ito. Wala nang babaeng nagpaamo sa kanya kagabi. Napaupo si Manuel sa kama, magulo ang buhok at napatingin sa paligid. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang makapangyarihang CEO, ay may babaeng naglakas loob na takasan at iwanan siya pagkatapos ng isang gabi ng pagsasama. Isang madilim na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Manuel habang nakakuyom ang kanyang kamao. Hahanapin kita kahit saan ka man magtago, bulong niya sa hangin. 4 na linggo na ang nakakalipas mula nang mapusok na gabing yon sa penthouse. Ngunit para kay Amara,
Tila hindi pa rin natatapos ang bagyo. Kasalukuyan siyang nakatitig sa salamin sa loob ng kanyang maliit at madilim na banyo. Maputla siya, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at tuyong-tuyo ang mga labi. Nitong mga nakaraang araw, bawat gising niya sa umaga ay sinasalubong ng matinding pagkahilo at walang katapusang pagsusuka. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay biglang naging dahilan para bumaligtad ang kanyang sikmura. "Amara, buksan mo tong pinto! Wag mo ko pinag-aalala ng ganyan!" Boses yun ng kanyang matalik na kaibigang si Jane na may kasamang sunod-sunod na katok sa pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Amara nang abutin niya ang puting plastic na stick na nakapatong sa lababo. Isang pregnancy test kit na pilit na binili ni Jane para sa kanya. Huminga siya ng malalim, pikit matang tinignan ang maliit na window ng kit. 2 pulang guhit. Napakalinaw, napakatapang ng kulay. Nabitawan ni Amara ang stick at kasabay nun ay ang marahas na pagbulusok ng kanyang mga luha. Napasandal siya sa malamig na pader ng banyo hanggang sa dahan-dahang mapadausdos ang kanyang katawan patungo sa sahig. Napahawak siya sa kanyang patag na tiyan habang ang kanyang mga hikbi ay naging pigil na pag-iyak. Hindi maaari ito, bulong niya sa sarili. Binalot ng matinding takot ang kanyang buong pagkatao. Isang gabi lang yun. Isang gabi ng kahibangan para takasan ang sakit ng panloloko ni Mark. Ngunit, heto ang kapalit. Isang habang buhay na responsibilidad. Ang mas malala pa, wala akong ka-idea kung sinong estrangerong ama ng aking dinadala. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang naluhang niyakap ni Jane. Upang makasiguro, dinala siya nito sa isang pribadong klinika kinahapunan para sa isang ultrasound. Sa loob ng malamig na silid ng doktor, habang nilalagay ang malamig na gel sa kanyang tiyan, tahimik na nagdarasal si Amara. Tumingin ang doktor sa monitor at biglang natigilan bago sumilay ang isang malawak na ngiti sa mukha nito. "Architect Reyes, tingnan mo yung screen. Kita mo ba tong 2 maliliit na tuldok na magkatabi?" Kumunot ang noon ni Amara. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang boses. Ano po yan, Doc?" "Congratulations, Amara! Hindi lang isa ang pinipintig ng puso dyan. You are carrying twins. Kambal ang magiging anak mo," masayang deklara ng doktor. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amara. Kambal? Sa kabila ng takot, may isang hindi may paliwanag na init ang dumadaloy sa kanyang puso nang marinig ang mabilis at sabay na tibok ng puso ng 2 munting nilalang sa monitor. Ngunit ang init na yon ay mabilis na napalitan ng malamig na takot nang maalala niya ang kanyang sitwasyon. Wala siyang trabaho, iniwan siya ng pamilya niya dahil sa pagpupumilit niya na mag-arkitekto at single mother siya. Pag-uwi sa apartment habang nag-aayos si Jane ng hapunan, nakita ni Amara ang isang mamahaling business magazine sa ibabaw ng mesa na naiwan ng kanyang kaibigan. Sa harapang pahina nito, nakabalandra ang isang napakalaking larawan. Nalaglag ang panga ni Amara. Ang matatalas na mata, ang matangos na ilong, ang tindig na puno ng otoridad. Ito ang lalaking nakasama niya sa penthouse. Binasa niya ang nakasulat na pangalan sa ibaba. Manuel Gonzaga, the zillionaire CEO of Gonzaga Group of Companies. Ayon sa artikulo, si Manuel ay kilala bilang isang ruthless and cold-hearted titan sa mundo ng negosyo. Walang pinatatawad, walang sinasantong batas at nakukuhang lahat ng gusto gamit ang kanyang bilyong-bilyong yaman at naglalakihang koneksyon. Nanginginig na binitawan ni Amara ang magazine. Napahagulol siya habang yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi pwedeng malaman ng lalaking ito, bulong niya sa dilim. Alam niya ang takbo ng mundo ng mga mayayaman. Kung malalaman ni Manuel Gonzaga na nagbunga ang kanilang isang gabi, tsak nagagamitin nito ang kapangyarihan nito para bawiin sa kanya ang kambal. Ituturing siyang isang dumi na nagtangkang sumira sa pangalan ng pamilyang Gonzaga. "Jane," tawag ni Amara sa kanyang kaibigan. Determinasyon ang mababakas sa kanyang mga matang luhaan. Tatanggapin ko ng alok ni tita sa Amerika. Lilipad ako sa susunod na linggo." "Seryoso ka ba, Amara? Mag-isa ka doon. Buntis ka pa sa kambal." Alalang-alala si Jane. Jane. Kailangan kong iligtas sa mga anak ko. Hindi ko hayaan na makuha sila ng lalaki niyo sa akin."
Matatag na saad ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang lumulubog ang araw. Paglipas ng 1 linggo, nasa loob na si Amara ng eroplano patungong New York. Habang umaandar ang eroplano sa runway, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Leron, Linda, kakayanin natin to. Ipaglalaban kayo ni Mama kahit na anong mangyari. Sa bawat milyang nilalayo niya sa Pilipinas, unti-unti niyang ibinabaon sa limot ang pangalang Manuel Gonzaga. Nang hindi nalalamang ang tadhana ay mas malaking plano sa kanilang pagbabalik. 5 taon. 5 taon ng dugo, pawis at walang katapusang puyat sa malamig na lungsod ng New York. Ngunit ngayon, hindi na si Amara ang mahina at luha ang babae na tumakas sa bansa. Bumalik siya sa Pilipinas bilang isang ganap at matagumpay na senior architect. Mas matatag, mas matapang at may mas malalim na motibasyon. Ang kanyang 6 na taong gulang na kambal na sina Leron at Linda, sila ang kanyang buhay, ang kanyang lakas at ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Kasalukuyan silang nanunuluyan sa isang maayos na condo unit sa Makati. Dahil sa kanyang kahangahangang portfolio sa Amerika, hindi naging mahirap para sa kanya ang makahanap ng trabaho. Isang prestiyosong kumpanya ang nag-alok sa kanya ng posisyon bilang project lead para sa isang multi-billion eco-resort project sa Palawan. Napakalaki ng perang inaalok dito. Isang halagang makasisiguro sa magandang edukasyon at kinabukasan ng kanyang kambal. Ngunit may isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng project ay walang iba kung hindi ang Gonzaga Group of Companies. Kaya mo ito, Amara. 5 taon nang nakalipas. Marami na nagbago sa mukha mo, sa tindig mo. Isa pa si katatabalang tao si Manuel Gonzaga. Imposibleng matandaan pa niya ang isang babaeng nakasama niya sa loob lang ng isang gabi. Pagpapakalma ni Amara sa kanyang sarili habang nakatayo sa tapat na nagtataasang salamin ng Gonzaga Tower. Isinuot niya ang kanyang formal na charcoal gray business suit. Mahigpit ni tinali ang kanyang buhok sa isang sleek bun at naglagay ng matapang na pulang lipstick upang itagong kanyang kaba. Huminga siya ng malalim bago humakbang at pumasok sa lobby. Inakay siya ng personal na sekretarya ng CEO patungo sa pinakatuktok na palapag ng gusali. Ang palapag kung saan matatagpuan ang opisina ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Habang papaandar ang private elevator, naramdaman ni Amara ang unti-unting palalamig ng kanyang mga kamay. At nang bumukas ang pinto ng opisina, halos mapatid ang kanyang paghinga. Ang buong silid ay napapaligiran ng glass walls na nakadungaw sa buong syudad. Ngunit ang tunay na kumuha ng kanyang atensyon ay ang pamilyar at nakakahumaling na bango na pumuno sa kanyang pang-amoy. Ang amoy ng mamahaling tabako, leather at ang palalaking pabango na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Sa likod ng isang malawak na glass desk, nakaupo si Manuel Gonzaga. Mas matipuno ito ngayon, mas seryosong muka at may aura ng kapangyarihan na tila ba handang magpaluhod ng kahit na sino. Pilit na pinatatag ni Amara ang kanyang tuhod. Humakbang siya pa itaas at inilahad ang kanyang nanginginig ngunit formal na kamay. Good morning, Mr. Gonzaga. I am Architect Amara Reyes, the new project lead for the Palawan Eco Resort. It's an honor to work with your company. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Manuel mula sa kanyang binabasang mga papeles. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang mga matang kasing talas ng agila ni Manuel ay napatitig ng mariin kay Amara. Ang hugis ng mukha ng babae, ang kurba ng mga labi nito, hindi siya pwedeng magkamali. Sa loob ng 5 taon, walang gabing hindi niya hinanap ang mukhang yan. Ito ang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi, ang babaeng sumira sa kanyang pride at ang babaeng biglang naglaho na parang bula. Dahan-dahan na tumayo si Manuel mula sa kanyang marangyang upuan. Sa kanyang taas na 6 na talampakan at 2 pulgada, tila tuluyan nitong nilamon ang espasyo ni Amara. Nilapitan niya ang babae ngunit sa halip na tanggapin ang nakalahad na kamay nito, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang muka upang mapalapit sa tenga ni Amara.
Architect Reyes, or should I call you the woman who ran away after using me? Mahina, paritono, ngunit punong-puno ng panganib ang bulong ni Manuel na nagpabaligtad sa sikmura ni Amara. Pilit na pinanatili ni Amara ang kanyang profesional na muka kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagsisimula ng magunahan ang kanyang mga luha sa takot. I don't know what you are talking about, Mr. Gonzaga. Nandito ako para pag-usapan ng proyekto, hindi ang kung ano paman. Isang madilim at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Hinihintay kita ng 5 taon, Amara, at ngayon na kusang pumasok ka sa teritoryo ko, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatakas pa. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng malawak na opisina ni Manuel ay tila ba unti-unting pumapatay sa katinuan ni Amara. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod habang nananatiling nakatayo ang bilyonaryo sa kanyang harap. Ang presensya nito ay masyadong mabigat, masyadong nakakatupi at punong-puno ng otoridad na tila kayang gumuho ng kanyang mga pader sa isang iglap lang. Gayunpaman pinatunayan ni Amara kung bakit siya naging senior architect sa Amerika. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang nanginginig na mga tuhod at marahas na binuklat ang kanyang dalang blueprint sa ibabaw ng mesa. The concept is architectural integration with nature, Mr. Gonzaga. Panimula ni Amara, pilit na binabalos ang kanyang atensyon at boses sa professional na aspeto. We will use local, sustainable materials to ensure that the luxury aspect won't compromise the ecosystem of Palawan. As you can see on this elevation plan, I don't care about the blueprint, Amara. Basag ni Manuel sa kanyang sinasabi, hindi gumalaw si Manuel sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga guhit at plano kung hindi sa mukha ni Amara sa kung paano gumagalaw ang mga pulang labi nito sa bawat kumpas na nanginginig nitong mga kamay at sa talino na dumadaloy sa bawat salitang binibitawan nito. Iniligpit ni Amara ang kanyang mga gamit nang maramdaman ang tindi ng titig ng lalaki. Mr. Gonzaga, kung personal na usapin ang gusto mong pag-usapan, wala tayong dapat pag-usapan. Isang gabi lang yon. 5 taon na ang nakalipas. It meant absolutely nothing to me. Kasalanan lang yun ng alak. Pagsisinungaling niya kahit na ang totoo ay binago ng gabing yon ang buong buhay at pagkatao niya. It meant something to me. Mabilis at mariin at mapanganib ang naging sagot ni Manuel. Humakbang siya pa itaas dahilan upang mapaatras si Amara hanggang sa sumadsad ang likod nito sa glass wall ng opisina. No woman leaves me like a disposable trash, Amara. Nilapastangan mong pride ko. Sa loob ng 5 taon, binuwis kong pera at connection ko para lang mahanap ang babaeng nagnakaw ng gabi ko. Ngunit bigla kang naglaho na parang bula. At ngayon na bumalik ka na, sa tingin mo ba, hahayaan kitang umalis? Nandito ako bilang architect mo, Manuel. Huwag mong ihalo ang personal mong issue sa trabaho. Singhal ni Amara. Lumabas ang tapang dahil sa takot. Kung ganun maganda ka, dahil gagawin kong impyerno ng bawat araw mo sa kumpanyang ito. Hanggang ikaw na mismo ang magmakaawa na sabihin sa akin ang totoong dahilan kung bakit ka tumakbo. Bulong ni Manuel bago to dahan-dahang lumayo at bumalik sa kanyang upuan na tila walang nangyari. Umalis si Amara sa opisinang yon na mabilis ang tibok ng puso at halos kapusin ang hininga. Pagpasok niya sa elevator, doon lamang siya napaiyak ng tahimik. Natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kambal. Paano kung mag-imbestiga si Manuel? Paano kung malaman ito ang tungkol kina Leron at Linda? Nang gabing yun, matapos ang isang nakakapagod na araw, pumasok si Amara sa silid ng kanyang mga anak. Kasalukuyang mahimbing na natutulog ang kambal. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama at pinagmasdan si Leron. Ang puso niya ay pinipilipit ng sakit at kaba. Si Leron ay dahan-dahan na naging kamukha talaga ni Manuel. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, pati ang seryosong aura nito habang natutulog ay eksaktong-eksakto sa lalaking nakaharap niya kanina. Mama? Nagising si Linda, ang kanyang bunsong babae, at dahan-dahang kinuskos ang mga mata bago niya niyakap ang leeg ni Amara. Why are you crying? May umawi ba sa'yo sa work?
Pinahira ni Amara ang kanyang mga luha at pilit nang umiti, sabay halik sa noo ng anak. Wala anak, pagod lang si mama. Sige na, sleep na ulit, my princess. Nang muling makatulog ang bata, tumingin si Amara sa labas ng bintana kung saan nakatanaw ang Gonzaga Tower sa kalayuan. Alam niyang magsisimula pa lang ang bagyo. Ang leon ay gising na at kasalukuyan na itong nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Handang sumakmal sa oras na malaman ang kanyang pinakamalaking lihim. Isang linggo matapos ang kanilang muling paghaharap, naging isang ganap na kalbaryo ang buhay ni Amara. Ginamit ni Manuel ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng Gonzaga Group upang maging pinakamahirap at pinaka-demanding na kliyente. Palagi nitong pinatatawag si Amara para sa mga biglaang re-evaluation, mga emergency meeting sa kalat-kalat na oras at mga halos imposibleng pagbabago sa design ng resort. Alam ni Amara na laro lang ito ng bilyonaryo. Isang paraan para pilitin siyang manatili sa tabi nito at pira-pirasuhin ang kanyang depensa. Ngunit wala siyang magawa. Nakatali siya sa isang mahigpit na kontrata na may milyong-milyong pisong piyansa at kapag binali niya. Sumapit ang araw ng Sabado, walang pasok si Amara at ito ang tanging araw na inilaan niya para makasama ng buo ang kanyang mga anak. Subalit 3:00 pa lang ng hapon, nabulabog ang kanilang tahimik na kondo nang tumawag ang personal na kalihim ni Manuel. Architect Reyes, Mr. Gonzaga requires your immediate presence for an urgent site inspection and conceptual meeting. It will be held at the corporate penthouse showroom in the building just across your residential district. Seryosong wika ng sekretarya. Umakyat ang dugo sa ulo ni Amara. Sabado ngayon, wala sa usapan ng weekend duties. It is a direct order from the CEO architect. Refusal might affect the project's timeline and your contract. Malamig na tugon nito bago binaba ang linya. Napasabunot si Amara sa kanyang buhok. Dahil biglaan ng tawag, wala siyang mapag-iwanan kina Leron at Linda. Si Jane ay kasalukuyang nasa probinsya para sa isang emergency sa pamilya. Wala siyang ibang pagpipilian, bitbit ang matinding kaba, isinama niya ang kambal. Iniwan niya mga to sa isang sikat at tagong coffee shop sa lobby ng gusali kung saan gaganapin ang pagpupulong. Leron, makinig ka kay mama. Seryosong bilin ni Amara habang nakalood sa tapat ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Bantayan mo si Linda ha, huwag kayong aalis sa upuan na ito. May kakausapin lang si mama sa itaas. Mabilis lang ito, okay? Tumango si Leron gamit ang kanyang seryosong muka at matatalas na mata. Yes, Mama. I will protect Linda. Habang si Linda naman ay abala at masayang kumakain ng strawberry shortcake. Subalit ang pulong sa itaas ay isang malaking patibong. Pagpasok ni Amara sa marangyang showroom penthouse, napansin niyang madilim at tahimik ang paligid. Walang ibang board members, walang mga engineer. Sa gitna ng silid nakatayo si Manuel Gonzaga habang may hawak na baso ng mamahaling whiskey. Nasaan ang iba, Mr. Gonzaga? Nasaan ang emergency meeting? Inis at may halong takot na tanong ni Amara. Dahan-dahang humarap si Manuel at ang kanyang mga mata ay may kakaibang liyab. I canceled it. I don't need them. Gusto ko lang kitang makasama na walang istorbo, Amara. Gusto kong malaman kung bakit hanggang ngayon, mailap ka pa rin sa akin. Siraulo ka ba? Sigaw ni Amara tuluyan na nawalan ng pasensya. May mga anak ako na naghihintay sa akin. Hindi mo pwedeng paglaruan ang oras ko ng ganito. Sa kanyang galit at pagmamadaling tumalikod para umalis, hindi niya napansin na naiwan niyang kanyang cellphone at portfolio sa ibabaw ng mesa. Habang nag-aaway sila sa itaas, nagbagong sitwasyon sa ibaba. Nabore si Linda sa loob ng coffee shop. Kuya, gusto ko ng ice cream sa labas. Let's look for mama. Yayo ni Linda habang hinihilang laylayan ng t-shirt ni Leron. Dahil mapagmahal at mapagbigay na kuya at sa pag-akalang nasa labi lang ang ina, sinamahan ni Leron ang kapatid palabas ng coffee shop patungo sa malawak at marangyang grand lobby ng gusali. Sakto namang pababa na si Manuel at Amara gamit ang glass elevator. Nagtatalo pa rin sila. Amara, stop running away from me. Let's talk about 5 years ago. Gate ni Manuel habang mahigpit na hinahawakan ng braso nito upang pigilan itong lumabas kaagad sa elevator. Bitawan mo ko, Manuel! Pagtatanggol ni Amara. Nang tumunog ang elevator at bumukas ang pinto nito sa grand lobby, doon nagtagpo ang landas na nakaraan at kasalukuyan.
Mama! Isang matinis at masayang sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Linda yun, patakbo na lumapit kay Amara. Napatigil si Amara. Ang kanyang buong katawan ay tila binalot ng yelo. Nalamig ang kanyang mga kamay at paa. Agad niyang marahas na binitawan ang pagkakahawak kay Manuel at sinalubong ang anak at pilit itinatago ito sa kanyang likuran. Ngunit huli ng lahat, humakbang din paitaas si Leron at tumayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nagpoprotekta kay Amara habang matapang na nakatingin sa matangkad na lalaki sa harap nila. Dahan-dahang ibinaba ni Manuel ang kanyang tingin. Nang makita niya si Leron, tila ba dinaluhong ng isang malakas na kidlat ang kanyang buong pagkatao. Ang batang lalaking nasa harap niya ay hindi lang basta kamukha niya. Ito ay ang eksaktong refleksyon ng kanyang sarili noong bata pa siya. Ang kulay ng mata, ang hugis ng panga, ang matangos na ilong at ang mapagmataas na tindig ng kilay. Nawalan ng kulay ang mukha ni Manuel. Tumingin siya kay Amara na ngayon na nanginginig, maputla at halos hindi makahinga sa tindi ng takot. Amara. Basag, pausat punong-puno ng halo-halong gulat, puot at hindi mapaniwala ang emosyon, ang boses ng bilyonaryo. Sino sila? Huwag mo sabihin sa loob ng 5 taon, itinago mong mga anak ko. Sila ang anak ko, Mr. Gonzaga, at wala ka anumang karapatan sa kanila. Matigas, mariin ngunit halata ang panginginig sa boses ni Amara. Mabilis niyang kinabig sina Leron at Linda sa kanyang likuran. Ginagawang pananggalang ang sariling katawan upang ilayo ang kambal sa nanunuring mga mata ng bilyonaryo. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng matinding adrenaline, ang natural na instinct ng isang ina na handang pumatay kapag nanganib ang kanyang mga anak. Mga anak mo o mga anak natin, angil ni Manuel. Ang kanyang baritonong boses ay umalingaw-ngaw sa marangyang lobby ng gusali, sapat para mapatingin ng ilang mga gwardya at dumaang empleyado. Ang mga mata ng CEO ay nag-aapoy sa halo-halong puot, pangihinayang at matinding gulat. Hindi siya tanga. Ang ebidensya hindi na kailangan ng papel na nakasulat na ito sa mismong mukha ng batang lalaki. Seryosong nakatitig sa kanya. Ang aura ni Leron, ang talas ng tingin nito pati ng paraan ng pagkakakuyom ng maliit nitong kamao ay tila ba salamin ng kanyang sariling pagkatao. Amara! Sa gitna ng tensyon, biglang sumulpot si Jane na hingal na hinal. Kararating lang niya mula sa terminal at agad na sumunod nang mabasa ang nagmamadaling text ni Amara kanina. Jane, ilayo mo muna sila dito. Pakiusap. Pakiusap ni Amara. Ang kanyang boses ay binuwal na ng emosyon. Naintindihan agad ni Jane ang sitwasyon nang makitang mukha ni Manuel Gonzaga. Agad niyang binuhat si Linda at hinawakan sa kamay si Leron. Sumama at halo naman ang pagduda at babala. Isang 6 na taong gulang na bata na umaaktong protektor ng kanyang ina. Nang tuluyang makalayo ang kambal at makasakay sa taxi kasama si Jane, hindi na nag-aksaya ng panahon si Manuel. Hinawakan niyang marahas ngunit may pag-ingat ang braso ni Amara at hinila ito patungo sa kanyang naghihintay na kulay itim na Rolls Royce. Walang nagawa si Amara kundi ang sumama. Alam niyang kapag nag-eskandalo siya sa publiko, mas lalong pagpipistahan ng media ang kanyang mga anak. Mabilis ang takbo ng sasakyan patungo sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Sa buong biyahe walang nagsasalita. Tanging ang mararas na paghinga ni Manuel at Amara ang pumapawi sa katahimikan habang ang bilyonaryo ay nakakuyumang kamao sa kanyang kandungan. Pagpasok sa malawak, marangya at malamig na sala ng mansyon ng mga Gonzaga, marahas na binitawan ni Manuel ang pinto at humarap kay Amara. Ang kanyang muka ay mapula sa galit. 5 taon na, Mara. 5 taon mong ipinagkait sa akin ang sarili kong dugo at laman. Sigaw ni Manuel. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Pinaligtad ko ang buong mundo para hanapin ka. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Pero ang totoo, itinago mong anak ko sa kabilang dako ng mundo. Bakit may ito nagawa sa akin? Dahil natatakot ako. Sigaw pabalik ni Amara. Tuloy nang bumigay ang kanyang mga luha. Umaagos ang walang humpay sa kanyang namumulang pisngi. Sino ka ba, Manuel? Isang zillionaire CEO. Isang lalaking kayang bili ng batas at ang buong bansa sa isang kumpas lang ng kamay mo. Nung nalaman ko na buntis ako at nakita ko mukha mo sa magazine, ano sa tingin mong mararamdaman ko? Natakot ako na kapag nalaman mo ang tungkol sa kanila, kukunin mo sila sa akin. Ituturing mo kong basura at ilalayo mo ang mga anak ko
dahil wala akong pera o kapangyarihan para labanan ka. Sila lang ang meron ako, Manuel. Sila lang ang buhay ko. Napatigil si Manuel. Ang kanyang galit ay tila ba biglang nasalanta ng tindi na mga salita ni Amara. Ang bawat ikbi ng babae ay sumugat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napawi ang bagsik sa kanyang mga mata na palitan ng isang malalim at madilim na pagsisisi. Humakbang siya paitaas at hinawakan ang magkabilang balikat ng nanginginig na ina. Sa tingin mo ba talaga ay halimaw ako, Amara? Mahina, pausat puno ng sakit ang boses ng bilyonaryo. Oo, marami akong pera. Malupit ako sa negosyo pero hindi ko kailanman magagawang paghiwalayin ang isang ina at ang kanyang mga anak. Kung nalaman ko lang, sana hindi na kayo nahirapan sa Amerika. Sana hindi mo binuhat ang responsibilidad ng mag-isa. Sana pinalaki natin sila na magkasama. Hindi kita kilala noon, Manuel. Isang gabi lang ang namagitan sa atin. Humihikbing sagot ni Amara. Pilit na iniiwas ang kanyang muka. Yun ang pagkakamali natin. Seryosong saad ni Manuel habang dahan-dahan na itinaas ang kamay upang pahirin ang mga luha sa pisngi ni Amara gamit ang kanyang hinalaki. Pero tapos ng pagtatago, magsasagawa tayo ng DNA test para sa legalidad. Pero simula sa araw na to, sa akin na kayo titira. Hindi ko nahayaan mawala muli ang mga anak ko. At higit sa lahat, ikaw. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng fluorescent lamp sa loob ng VIP wing ng Gonzaga Memorial Hospital ay mas lalong nagpatindi sa nerbiyos na nararamdaman ni Amara. Kasalukuyan niyang karga si Linda na mahimbing ng natutulog dahil sa pagod. Habang si Leron naman ay nakaupo sa kanyang tabi, matigas ang tindig at mariing nakatingin sa tapat ng silid. Sa harap ng glass wall, nakatayo si Manuel habang seryosong kinakausap ang chief of clinic. Kahit gabi na, nagawa nitong magpatawag ng mga top geneticist ng bansa sa isang kumpas lang. Nang kanyang daliri, ilang sandali pa, lumapit ang ilang nurse na may dalang mga sterile swab at vial. Architect Reyes, Mr. Gonzaga, we will now collect the buccal swabs and blood samples from the children for the DNA paternity test. Formal na saad ng doktor. Nang hawakan ng nurse ang kamay ni Leron, bahagyang umatras ang bata tumingin kay Amara. Mama, why are they taking my blood? Is that man going to hurt us? Malinaw at matapang na tanong ni Leron habang tinuturo si Manuel gamit ang kanyang maliliit na hintuturo. Naramdaman ni Manuel ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ng bata. Binabali ang kanyang nakasanayang pagiging mapagmataas. Nobody. Bastag ang boses ni Manuel, tinitigan ang mga matang kamukhang kamukha ng sa kanya. Walang sasaktan sa inyo. This is just a test. Para patunayan na ako ang tatay niyo. Na simula ngayon, hindi na kayo kailangang matakot o magtago ng mama mo. Tumingin si Leron kay Amara na may nagbabadyang luha sa mga mata. Nang makita ng batang dahan-dahang pagtango ng kanyang ina, doon lamang nito inilahad ang kanyang maliit na baso sa nurse nang walang kahit na isang patak ng luha. Ang tapang at tibay ng loob ng kanyang 6 na taong gulang na anak ay labis na nagpatulo sa luha ni Amara. Matapos ang pagsusuri, hindi na hinayaan ni Manuel na bumalik pa sila sa kanilang kondo. Dinamit niya ang kanyang otoridad upang ihatid sila diretso sa kanyang malawak at marangyang mansyon sa Forbes Park. Pagbaba ng sasakyan, bumukas ang naglalakihang pinto ng mansyon at sinalubong sila ng isang hukbo ng mga kasambahay. Laking gulat ni Amara nang makitang ikalawang palapag ng mansyon. Ang malawak na guest wing ay binago't binihisan sa loob lamang ng ilang oras. May 2 magkadikit na marangyang silid ang inihanda. Ang isa ay puno ng mga nagagandahang manika, kulay rosas na kastilyo at mga mamahaling libro para kay Linda, habang ang kabilang silid naman ay may mga naglalakihang Lego sets, miniature sports cars at mga tablets para kay Leron. Pansamantalang iniwan ni Amarang bata na abala na sa kanilang mga bagong silid. Lumabas siya patungo sa malawak na balkonahin ng mansyon na nakadungaw sa naglalakihang mga puno at pool. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang mukha at ang bigat sa kanyang dibdib. Are you okay? Isang malalim na boses ang narinig sa kanyang likod. Si Manuel may dalang 2 baso ng mainit na gatas. Ang isa ay inabot kay Amara. Hindi ko alam kung tama ba ito, Manuel.
Tapat na wika ni Amara habang nakatingin sa malayo. Masyadong mabilis ang lahat. Natatakot ako na baka isang araw ay magising na lang ako na kinuha mo na sila sa akin gamit ang papel na yan. Ibinaba ni Manuel ang kanyang baso tumakbang ng mas malapit hanggang sa maramdaman ni Amara ang pamilyar at nakakahumaling nitong bango. Hinawakan ni Manuel ang kanyang mga kamay, malamig ang kay Amara habang mainit at protektibo naman ang sa milyonaryo. Hindi ko gagawin yan, Amara. Seryoso at mariin at punong-puno ng katapatan ang mga mata ni Manuel. 5 taon ako nabuhay sa yaman pero walang laman ang buhay ko. Ngayong nakita ko ng mga anak ko at ngayong bumalik ka na, napagtanto ko kung gaano ko kawawa kung wala kayo. Ang DNA test ay para lang sa legalidad ng kanilang pangalan bilang mga Gonzaga. Pero ang totoo, simula ngayong gabi, kayo na ang buhay ko. Bago pa man makasagot si Amara, bumukas ang pinto ng balkonahe. Si Leron at Linda, suot ang kanilang mga bagong pajama ay magkahawak kamay na lumabas. Mama? Daddy? Nahiyang tawag ni Linda habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Nang marinig ni Manuel ang salitang daddy, tila ba natunaw ang natitirang yelo sa kanyang puso. Mabilis siyang lumuhod at sinalubong ang kanyang mga anak ng isang mahigpit na yakap. Isang pamilyang matagal nang nawalay, ngunit ngayon ay unti-unti nang nabubuo sa ilalim ng gabi ng bagong simula. Ang buhay sa loob ng mansyon ng mga Gonzaga sa Forbes Park ay unti-unting nabalot ng isang kakaibang enerhiya. Si Manuel Gonzaga, ang lalaking kilala sa buong bansa bilang isang walang awang halimaw sa boardroom na walang pinipiling oras, na kayang magpalipas ng madaling araw sa opisina para lamang sa mga bilyong pisong deal ay biglang nagbago. Eksaktong 5:00 ng hapon, nakaparada ng kanyang Rolls Royce sa tapat ng mansyon. Iniwan niya ang mga papeles, ang mga tawag mula sa mga banyagang mamumuhunan at ang kanyang seryosong otoridad sa labas ng pinto para lamang sa isang dahilan, ang kanyang pamilya. Gabi-gabing nasasaksihan ni Amara ang isang eksenang hindi niya akalaing makikita sa kanyang buong buhay. Ang zillionaire CEO ay nakaupo sa sahig na marangyang sala, suot ang isang simpleng t-shirt habang seryosong tinutulungan ni Leron sa mga math puzzles nito. O kaya naman ay matyagang pinapayagan, subalit hindi lang sa kambal nakatutok ang nag-aalab na atensyon ng bilyonaryo. Mas lalong nagiging matindi, hayagan at nakakatupi ang panunuyo ni Manuel kay Amara. Bawat umaga, bago pa man magising si Amara, may sariwang bungkos na mga paborito niyang puting rosas at isang tasa ng mainit na kape na eksaktong timpla ayon sa kanyang panlasa ang naghihintay sa kanyang bedside table. Kahit sa opisina ng Gonzaga Group kung saan nagpatuloy ang kanyang trabaho bilang project lead, hindi na siya natatrato bilang isang ordinaryong empleyado. Ang bawat sulyap ni Manuel sa kanya sa gitna ng mga corporate meeting ay punong-puno ng pag-angkin, init at isang pahiwatig na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang gabi matapos maihatid ang kambal sa kanilang mga silid, nagtungo si Amara sa kusina para kumuha ng tubig. Tahimik ang buong mansyon at tanging marahan na tunog ng aircon ang naririnig. Pagtalikod niya mula sa waiter dispenser, halos mapatalo siya sa gulat. Nakatayo sa tapat niya si Manuel, suot nitong isang bahagyang nakabukas na itim na silk robe, dahilan upang makita ang matipuno nitong dibdib. Ang pamilyar at nakakahumaling nitong bango. Ang may gabi, mamahalin at purong lalaki ay muling lumamon sa espasyo sa pagitan nila. Manuel, tinakot mo ko? Kabadot nanginginig ang boses ni Amara habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pilit siyang humakbang paitaas para umalis, ngunit mabilis na itinaas ni Manuel ang kanyang mahabang braso. Ipinatong ang mga palad sa gilid ng kitchen counter at tuluyang ikinulong si Amara sa kanyang mga bisig. Bakit palagi mo kong tinatakasan, Amara? Mahina, baritono at may pahiwatig ng pagmamakaawa ang boses ni Manuel. Malapit na malapit ang kanyang mukha, sapat para maramdaman ni Amara ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi. Hindi kita tinatakasan, pilit na pagtatanggol ni Amara habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mapupulang labi ng lalaki. Nandito ko para sa mga bata, Manuel. Ginagawa mo lang lahat ng ito dahil nakokonsensya ka sa 5 taon na nawala sa'yo. Hindi mo kailanman kailangang pilitin ang sarili mo sa akin. Nang marinig yun ni dahan-dahang inabot ng isang kamay ni Manuel ang baba ni Amara. Sino nagsabing pinipilit kong sarili ko? Marahang bulong ni Manuel. Ang kanyang hinalaki ay dahang-dahang hinaplos
ang ibabang labi ni Amara. Noong gabing yon sa penthouse, 5 taon na nakalipas, akala ko pagnanasa lang ang lahat. Akala ko galit lang ako dahil iniwan mo ko. Pero sa loob ng 5 taon na wala ka, walang ibang babaeng pumasok sa isip ko, Amara. Walang ibang babaeng humawak sa puso ko kung hindi ang multo ng gabing binigay mo sa akin. At ngayon na, bumalik ka na. Napagtanto ko na, hindi lang pala dahil sa kambal kung bakit gusto ko manatili ka sa tabi ko. Manuel, halos kapusin ng hininga si Amara. Ang kanyang puso ay nag-uumpugan na sa tindi ng kaba at pag-asa. Mahal kita, Amara. Siguro nagsimula tayo sa isang mapusok at magulong pagkakamali pero handa akong ibuhos ang buong yaman, kapangyarihan at buhay ko para lang itamang lahat ngayon. Tapat at mariing pahayag ni Manuel. Gusto kong ligawan ka ng tama. Gusto ko na maging asawa mo. Gusto kong ibigay sa'yo ang mundong nararapat para sa isang rinang katulad mo. Hindi na napigilan ni Amarang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang lahat ng tiniis niyang hirap noong siya ay mag-isang nakakapagod sa Amerika, ang kanyang mga takot bilang isang single mother at ang lihim na pag-ibig na matagal niya nang kinukulong sa kanyang puso para sa lalaking ito ay bigla na lang gumuho. Wala nang salitang namagitan, dahan-dahang ibinaba ni Manuel ang kanyang ulo at sinalubong ang mga labi ni Amara. Ang balita tungkol sa paglitaw ng mga anak na nag-iisang zillionaire CEO ng bansa ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong lipunan. Hindi nagtagal, isang sikat na tabloid ang nakakuha ng mga malalabong larawan ni Leron at Linda habang papasok sa isang exclusive na paaralan. Ang lihim ng ina ng mga Gonzaga, isang arkitekto, ginamit ang katawan para makuha ang yaman ng milyonaryo. Sa loob ng isang araw naging impyernong buhay para kay Amara. Ang mga social media platform ay napuno ng mga mapanghusgang komento. Tinawag siyang manggagamit, gold digger at babaeng nagplano ng lahat mula pa nung mapusok na gabing yun sa hotel para lang magkaroon ng panghabang buhay na sustento mula sa isang Gonzaga. Huwag mong titignan ang cellphone mo, Amara. Hayaan mo legal team kong dumanas niyan. Mahigpit na bilin sa kanya ni Manuel bago umalis ng maaga para sa isang emergency board meeting. Ngunit bilang isang ina, hindi mapigilan ni Amara ang masaktan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak na walang mali na nadadamay ang pangalan sa maruming usapan ng publiko. Kinahaponan, kinailangang pumunta ni Amara sa Gonzaga Tower upang ipasa ang huling revisyon ng Palawan Project. Sa kanyang pagbaba mula sa kumpanya, laking gulat niya na makita nagkagulo sa Grand Lobby. Isang batalyon ng mga paparazzi, reporter at naglalakihang kamera. Ang mga flash nito ay tila ba nagpabulag sa kanya. Architect Reyes, totoo bang 5 taon mo talagang tinago mga bata para magamit bilang alas laban kay Mr. Gonzaga? Sigaw ng isang reporter. Magkano hiningi mong child support para pumayag ka tumira sa mansyon nila? Tanong pa ng isa. Nalaglag ang kanyang portfolio, nagkalat ang kanyang blueprint. Binalot si Amara ng matinding takot at kahihiyan. Pakiramdam niya bumalik siya sa pagiging mahina. 5 taon nang nakakalipas. Napapikit siya tinihanda ang sarili sa mas marami pang panghahamak. Ngunit bago pa man may makalapit, isang reporter, isang pamilyar at napakalakas na presensyang lumamon sa buong labi. Get your hands off my woman! Isang dumadagundong, galit at malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa buong Gonzaga Tower. Si Manuel Gonzaga. Ang kanyang mukha ay madilim pa sa gabi. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa matinding puot at tila handang pumatay. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Listen to me carefully, all of you. Marin at papanganib na pahayag ni Manuel. Amara Reyes is not a gold digger. She is a brilliant, self-made woman and a world-class architect who raised my children with pride. Siya ang pinakamahalagang babae sa buhay at kung sino man sa inyo o ang kumpanyang kinatawan ninyo ang magtatangkang manira sa kanya o sa mga anak ko, gagamitin kong buong yaman at impluwensya at kapangyarihan ng pamilyang Gonzaga para ilubog at sirain ang buhay at ang karera nyo. Is that clear? Walang sino man ang naglakas loob na sumagot. Ibinabaan mga paparazzi ang kanilang mga kamera at hindi nang takot na baka bukas wala na silang trabaho, inakay ni Manuel si Amara papunta sa kanyang pribadong elevator, pabalik sa kanyang opisina. Pagpasok sa tahimik na silid, tuluyan nang napahagulhol si Amara dahil sa labis na emosyon. Salamat Manuel, akala ko kung ano mangyayari sa atin, hikbi niya habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Hindi ko papayagan na masaktan kanila. Dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryo sa tapat ni Amara, isang eksenang hindi kailanman akalain ng sino mang makakakita.
Naglabas siya ng isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagkabukas nito, isang napakagandang kulay asul na diamanting singsing. Ang Blue Diamond of Hope ang kuminang sa liwanag ng silid. Amara Reyes, binago mo ang madilim kong mundo. Will you marry me? Will you let me your husband, your protector and official dad of our twins forever? Punong-puno ng pag-ibig at katapatan ng mga mata ni Manuel. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay nung hapon na yun ay may dalang pahiwatig ng amoy ng mga sariwang rosas, pine trees at malamig na kapayapaan na matagal nang hinanap ng kanilang mga puso. Ginanap ang kasal sa isang exclusive at marangyang hardin na nakadungaw sa Bulkan Taal. Ang mismong tanawin na naging inspirasyon ni Amara sa kanyang design para sa kumpanya. Ang buong paligid ay binalot ng mga puting bulaklak, tila ba isang paraisong nilika para lang sa 2 taong pinagtagpo ng isang mapusok na pagkakamali, ngunit pinag-isa ng totoong pag-ibig. Sa dulo ng altar, nakatayo si Manuel Gonzaga. Sa kanyang suot na puting tuxedo ng isang sikat na designer mula sa Italia. Mukha siyang isang hari na handang ibigay ang kanyang buong kaharian. Sa tabi niya ay nakatayo si Leron bilang kanyang best boy. Ang 6 na taong gulang na bata na suot din ng maliit na version ng tuxedo ng kanyang ama ay seryosong mukha, ngunit may nagniningning na pagmamalaki sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang daddy. Nang magsimulang tumunog ang marahang instrumental na kanta, ang naglalakihang pinto ng hardin ay dahan-dahan na bumukas. Unang lumakad si Linda bilang flower girl, sutang isang tila engkantong kulay rosas na gown habang masayang nagkakalat ng mga petals ng rosas at kumakaway sa mga piling bisita. At doon, sumunod na lumabas si Amara, tila ba tumigil ang paghinga ng lahat, lalo na si Manuel. Si Amara ay mukhang isang tunay na reyna sa kanyang mahabating granding lace wedding gown. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple. Sa likod ng kanyang manipis na belo ay mababakas ang kanyang napakagandang mukha na may malawak at masayang ngiti. Habang dahan-dahang naglakad si Amara patungo sa altar, naramdaman ni Manuel ang panghina ng kanyang mga tuhod. Ang bilyonaryo na sanay na humarap sa mga pinakamalaking krisis sa korporasyon. Nang walang takot ay kasalukuyang pinapahiran ang isang patak ng luha ng labis na kaligayahan sa kanyang pisngi. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang gabi 5 taon nang nakalipas ay siya palang bubuo sa kanyang buong pagkatao ngayon. Nang makarating si Amara sa altar, inabot ng kanyang tita ang kamay nito kay Manuel. Agad tong tinanggap ng bilyonaryo na may pag-iingat. Tila ba may hawak siyang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. I love you, Amara. From that one night stand hanggang sa huling tibok ng puso ko, ikaw lang ang reyna ko. Basag ang boses ngunit punong-puno ng emosyon na panata ni Manuel habang sinusuot ang singsing sa daliri ng kanyang asawa. I love you too, Manuel. Salamat sa pagiging ama, protektor at asawa na higit pa sa pinangarap ko. Sagot ni Amara habang ang kanyang mga luha ay malayang umaagos sa labis na kagalakan. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride, deklara ng pari. Dahan-dahang itinaas ni Manuel ang belo ni Amara at hinawakan ng bewang nito. Sinalubong niyang mga labi ng kanyang asawa ng isang malalim, matamis at mapusok na halik na sumisigaw ng kanilang tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Umalingaw-ngaw ang malalakas na palakpakan at hiyawan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Lumapit sina Leron at Linda at sabay na yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang binuo ng tadhana. Sa sumunod na reception, habang ang gabi ay malalim na at ang mag-asawa ay dahan-dahang nagsasayaw sa gitna ng dance floor sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, sinandal ni Amara ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ni Manuel. Manuel, mahinang bulong ni Amara, sapat nang para marinig ng kanyang asawa. Yes, my wife, sagot ni Manuel habang masinigpita ng yakap sa kanyang bewang. Mukhang kailangan nating magpatayo ng isa pang silid sa mansyon, or maybe isa pang crib. Nakangiting sabi ni Amara habang kinuhang kamay ni Manuel at ipinatong ito sa kanyang patag na tiyan. Napatigil si Manuel sa kanyang pagsasayaw, nalaki ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay tila ba nag-collapse sa labis na gulat at walang kapantay na tuwa. You mean? Tumango si Amara habang umiiyak sa tuwa. Yes, Manuel, may kasunod na ang kambal natin. Isang malakas at masayang tawang pinakawala ng Zillionaire. Walang pakialam sa mga bisitang nakatingin at binuhat niya si Amara at inikot-ikot ito sa ere habang sinisigaw ang kanyang pagmamahal. Ang gabing nagsimula sa isang mapusok na pagkakamali ay opisyal na nagbunga ng isang pamilyang puno ng walang katapusang pag-ibig, tiwala at isang panghabang buhay na happy ending. At doon po nagtatapos ang makulay
mapusok at nakakaantig na kwento ng pamilya ni Manuel, Amara at ng ating bibong kambal na sina Liron at Linda. Naku mga listeners, aminin ninyo, pinagpawisan ba kayo sa kilig at kaba doon sa huling bahagi? Yung akala natin na isang gabing pagkakamali lang sa hotel ay naging simula pala ng isang habang buhay na paraiso. Pero bago ko tuluyang isara ang librong ito, ano nga ba ang maiuwi nating aral mula sa buhay ni Amara at Manuel? Simple lang, ang tadhana marunong magbiro pero hindi ito nagkakamali. Minsan dinadala tayo ng buhay sa mga pinakamadilim at pinakamasakit na sitwasyon tulad ng pagtataksil na naranasan ni Amara. Akala natin katapusan na pero madalas doon lang pala magsisimula ang totoong kwento natin. Pinatunayan din ni Amara ng pagiging isang ina ay walang katapat na lakas na kahit gaano kayaman o kakilabot ang kalaban, basta para sa proteksyon ng anak, lalaban at lalaban ka. At kay Manuel, natutunan natin na ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki hindi nasusukat sa bilyong-bilyong piso sa bangko, kundi sa kakayahan niyang magpakumbaba, panindigan ng kanyang pamilya at protektahan ng kanyang reyna laban sa mapanghusgang mundo. Kaya para sa mga listeners natin na kasalukuyang nasasaktan o nag-iisa ngayon, ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Malay ninyo, ang kasunod na kabanata ng buhay ninyo ay mas matamis pa sa happy ending ni Manuel at Amara. Muli, ako inyong narrator at kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga reaksyon sa comment section. Hanggang sa muling pagbubukas ng susunod nating libro, paalam.